Welcome to the Traders Journal podcast, your go-to hub for trading insights by trader for traders. I'm your host, who is Marky. Sabi ni Simon Sinek, success is not just about making money. It's about making a difference, impacting the world positively with your unique gift. Our guest for this episode is definitely impacting people's lives in a positive way. He's an engineer, a licensed financial advisor, mutual fund advisor, member of the $1 Million Roundtable, unit manager of the King Leonidas sales team, and sales manager at Sun Life Philippines. He is the co-founder and lead financial planner at the Bright Millennials. He's a loving father and a husband, an accomplished leader in his own field. Our family's financial advisor, my friend, Engineer Jacob Garrett Maralit. Yo. Ayun, grabe naman yun. Grabe introduction naman yun. Maraming salamat, Kuya Marky, for having me here and hopefully maka-add ng value sa napakarami mong audience, no? Yo. Thank you, Brad. Thank you so much sa pagpapaunlak mo sa amin and thank you for your time, Brad. Mm. Garrett, for those who listener natin and friends natin na nakikinig nito, maaari hindi ka nila kalap. Please introduce yourself naman, Brad. Yan, sige. Kasi hindi pa tayo sikat ni Kuya Marky eh. So, kailangan natin mag-introduce. So, yung mga sinabi naman ni Marky, no, tama naman po yan. Yun nga, engineer ako by education, but medyo iba na yung field natin ngayon. Like many of us naman, no, I'm sure yung ginagawa nyo ngayon, medyo hindi na yan related sa kung anong tinapos nyo. Yun nga, part ako ng financial services industry for the past going 6 years, 7 years, going 7 years na this 2024. And syempre follower of Christ, father and husband. Ayan. So, ayan, yung Bright Millennial pala na share ni Kuya Marky. Actually, doon kami nagkakilala. Yes. So, yun yung community namin for young. Actually, nung time na yun, yung mga millennials, bata pa eh. Nung mga time na yun, millennials, bata pa ngayon, hindi na, oldies na rin tayo. So, pero doon kami nagkakilala. The group is for young millennials, no, then to learn about personal finance. So, yun yung nga ginagawa natin in life. Looking back, ang laki na ng pinagbago mo. I know that you are an introvert person. Hindi, para sa kalaman nila to, I know that Garrett an extreme introvert. Sabi Yeah. nga sa isang post ni ni Kuya Randel, ni Sir Randel, na parang Garrett was an extreme introvert and during his 20s, sabi niya pa doon na parang he don't know kung ano yung magiging path niya or yung paano niya mabibuild yung future niya no early 20s and now to an accomplished leader. Brad, tawag dito, mag-share ka nga. Tawag dito, paano ka naging successful at very young age? Yun nga pala, no? Mabanggit ko lang yung introvert na yan. Actually, kasama talaga sa introduction natin yan. Siguro ngayon medyo nakakalimutan na lang, no? Kasi nga, medyo kailangan, makapal-kapal na ang mukha. Medyo, alam mo yun, madaldal na ng konti. No? Pero sa totoo lang, friends, no? Syempre, introvert pa din. Hindi naman natin nawawala yan. But siguro sa mga introvert nating listeners, hindi naman weakness yan eh. No, ako, I don't consider yung pagiging introvert as a weakness. And actually, magkaiba naman yung introvert tsaka yung mahiyain, no? By definition ng introvert, ano lang yan eh. Parang yung introvert-extrovert is how you parang recharge, 'di ba? Pag mga introverts daw, madaling madiskarga. Madaling mapapagod pagka maraming mga tao. So they recharge by being alone, 'di ba? Medyo self-reflect muna. So sabi ko nga kay Kuya Sparky, medyo napagod ako nung nagkaroon kasi kami ng kick-off noon mga nakarang araw. Napagod ako, naubos daw yung social battery ko. Social battery. Oo, so yun, medyo nasa ganung area tayo. No? So I'm sure marami sa listeners natin nakarelate dyan. But yung sa question mo, paano naging successful at a young age? Well, yung success kasi, 'di ba, cliche man ito, pero yung success kasi very relative eh, 'di ba? Like how you define success might be very different on how I define it. No? Or kung yung mga listeners natin, iba rin yung definitions nila ng
success. But siguro one of the parang manifestations ng success para sa akin is parang meron kang freedom. Yeah. Diba? Meron kang freedom, meron kang time freedom, meron kang flexibility. Like, what you want to do, you can do it, no, at your own time, at your own pace. Siguro yung ginagawa ako, ikaw din, di ba? Yung ginagawa mo din, Marky, would allow us to have that time flexibility. Na kung paano nakapunta doon, definitely hindi madali. Di ba? Alam naman natin yan. Siyempre, kapag sabi nga nila, mas masarap pag pinaghihirapan. So, yung path papunta doon, definitely was not easy. Sabi nga kanina, no, konting history lang. Engineering nga po ako eh, no. So I work in the corporate world for 3 years lang. 3 years lang nag-corporate sa isang cement company. Engineer po ako doon. Tapos, sabi ko sa sarili ko, parang one time na-realize ko, tsaka medyo hindi ko rin kasundo yung boss ko na. Sa totoo lang. Parang nung time na yon naisip ko na parang hindi ganito yung gusto kong setup moving forward. Parang I feel like there's something else that I should be doing. Maybe something yun nga with more freedom. Kasi dun sa work ko noon, um, ano yun eh, nasa planta nga ako ng semento. So nasa province yun, malayo ako from our home. Single pa ako nun. Tapos, papasok ako ng 7. Tapos, uwi ako ng mga 5 or 6. Tapos, doon lang ako sa staff house. So, yan lang. Ganun lang yung buhay ko paulit-ulit. Monday to Friday. Diba? So, parang isip ko, siguro there's something more to this. Yes. Diba? So, nagtry ako maging nagtry akong kung ano, actually, hindi FA ang first choice ko eh. Nagtry muna ako mag-aral, mag-code. Kasi nung time na yun, medyo pauso pa lang yung data science. Diba? I'm sure you guys are familiar with Nokia. So dati nun, wala pa nga mga courses eh. Even yung sa AIM, yung sa UP, wala pa yun dati. So parang self-study ka lang, magko-code. Mahilig din kasi ako mag-code dati. So tinry ko yun for a while. Okay naman. Pero ang hirap kasi ang hirap niyang aralin on your own eh. Parang hindi siya for me na parang online lang. No? So nagtry ako ng iba. Yun nga, nakita ko mag-advisor. 'Di ba? Pasok ako ng sales, mahihain niya ako eh. So introvert ako. Wala rin naman ako masyadong kakilala, very close, very very tight lang yung circle of friends ko. O konti lang yung mga kakilala ko. Pero tinry ko pa din. Sabi ko wala na. Wala sa akin eh. 23 pa lang ako noon eh. 23 ba ako noon? 23 or 24. Sabi ko kung mag-take ako ng risk, ngayon ko naggawin. Yes. 'Di ba? Kasi ako kasi nung mga bata-bata pa ako, alam ko na magkakaroon ako ng family, kasama na sa plano ko 'yun. So sabi ko kung magkaroon ako ng family, may asawa ako, may anak ako, hindi ko sila pwedeng i-risk. 'Di ba? Hindi na ako pwedeng mag-take ng masyadong malaking risk kasi nga hindi na lang ako eh. So sabi ko sige, ngayon ko na gawin. Ngayon ko na gawin 'to. Talon na ako, calculated risk naman 'to. Para if ever mag-fail man ako, pwede pa akong bumalik sa corporate, sa pagiging engineer ko. 'Di ba? Kasi bata pa naman ako eh. So yun yung parang naging start, Marky. Tapos nung umpisa ka, Garrett, yun nga, so sabi natin kanina parang you're an extreme introvert, tapos umpisa ka sa financial advisor. How did you overcome that, Brad? Okay. So, overcome talaga. Definitely overcome yung kailangan mong gawin. Yun nga, no, as I mentioned, wala akong tawag dito, innate skills in sales. Wala akong talent in sales. Like, probably mas magaling ka pa sa akin magbenta or mas magaling ka pa sa akin magsalita. No, as in, kilala kita, alam ko kung paano ka mag-converse. Actually, parang mas effective ka pa nga sa akin siguro eh kung nandito ka. And siguro ang nakatulong sa akin, Marky, is yung number one, patience muna. Patience, no? Kasi hindi naman agad-agad yung resulta eh. Alam mo, marami dito sa industry namin, mabilis sumuko. Ang daming advisor eh, di ba? Ang daming advisor, kahit sino pwedeng pumasok dito. Pero ilan-ilan lang yung natitira. Ilan-ilan lang yung umaabot ng 3 years, 4 years, 5 years and above kasi sumusuko kagad. So kung kunwari, nagsimula ako dito, tapos nag-struggle talaga ako nung umpisa ako dito eh, Marky eh. Kung sumuko kagad ako noon, hindi na kita na-meet siguro.
Brad, kasi coming from corporate na parang every month in-expect mo may sasahurin ka tapos pupunta ka ngayon sa being a financial advisor wherein syempre, 'di ba, commission based, kung wala kang kita, kung wala kang mabenta or sales, wala kang income. Yes. So, Yes. paano 'yun? Paano mo na manage yung mga ganun, Brad? Okay, kabado talaga, no? Kasi nga, from fixed income, lalo na sa culture natin, di ba, sa Yes. Pilipinas. Parang, hindi naman talaga common yung mga ganyan. Iba nga, hindi pa naiintindihan eh. Lalo na yung mga, ano, di ba, yung mga medyo mas traditional. Like, ano yan? Bakit ka nag-ahente? Oh, magulang mo, Engineer ka Brad. eh. Di ba? Nag-engineer ka, bakit ka nag-ahente? Bakit ka Yes. magbibenta ng insurance? Di ba? Tapos, yun nga, pagka wala kang benta, wala kang komisyon, wala kang income. Mm. Di ba? Pero alam mo, sa totoo lang, kung wala ka naman wala kang talagang choice, like kunwari you burn the ship na nga, 'di ba? Mm. Mm. Wala ka namang choice but to move forward eh. 'Di ba? Mm. Nagpapayag ka ba na wala kang kliyente at wala kang sahod sa isang buwan? Definitely no. So, 'Di ba? So, since wala kang fallback and wala kang choice but to produce sales, you will produce sales, no? And ever since nung nag-part-time ako, hindi naman sa pagyayabang, but mm. never ako nawalan ng kliyente. No? Ever since nung nag-full-time ako in Mm. the financial services industry. Kasi nga, wala akong choice eh. Mm. Diba? I mean, either gagalaw ako or magugutom ako. So gagalaw na lang ako. Oo. Gagalaw na lang ako. Ayoko magutom eh. Brad, nung nag-uumpisa ka, and yan, yun, on the back of your mind, gagalaw ako, sisipagan ko. And minsan hindi siya agad nag-fall into result. Ano yung mga best practices na nung umpisa, talagang Mhm. ngayon, yung inaano mo? Okay, sige. Continue lang natin doon. Parang jump off point natin yung kanina. Di ba yung patience niya? No? So Mm. you have to be patient with yourself. I Mm. think in anything that you do naman, even siguro makarelate din yung mga estudyante mo. Di ba? Hindi naman agad lahat magaling kagad. Exactly. Kagaya mo. Di ba? Mm. So yung iba siguro medyo struggle muna. But Yes. in time, Yes. gumagaling. Di ba? But you have to be patient with that. Number Mm. two, siguro in relation to that is practice. 'Di ba? Practice. Sabi nga nila, practice makes progress. Hindi daw perfect eh. Hindi daw na-perfect eh. Di progress lang. Practice makes progress. Yun nga eh, introvert nga ako eh. And hindi nga ako magaling magsalita. Takot ako sa tao. Hindi naman, sige, takot ako sa tao. Di ba? I mean, mahiyain nga ako. Ayoko masyadong maraming tao. But with practice, the more that you do it, the more repeatedly that you do it, more frequency, ganyan, nakakasanay din eh. Parang muscle memory ba? Di ba? Mm. Parang pag nag-gym ka, Mm. parang overtime, yung binubuhat mo, magaan na sa'yo. So parang ganun din siguro, yung pagiging mahiyain ko, nawawala din siya or at least tumalaki yung tolerance ko. The more frequent that I do my client presentations, the more that I meet with people, the more that I talk in public, parang lumalaki yung tolerance ko for this. Mm. Na kumbaga na-expand ko yung capacity ko, na-expand ko yung limit ko. So definitely practice is another best practice. And number Mm. three is to find a mentor. No? Find a mentor. Ito, lagi ko rin nakukuha to pag nag-uusap tayo. Diba? Ikaw, actively naghanap ka ng mentor, ay either totoong tao yan, like personal, or even sa books. Indirect. Diba? Oh, Indirect indirect via mentors. Yes, the correct. books. So ako ganun din. Like I don't have I don't have the background on sales and marketing. Mm. I don't have the talent or the gift nga no in sales and marketing. So I have to really learn, and one good resource dito is yung mga tao na nakuha na nila yung resulta na gusto mo. Yes. 'Di Yes. ba? Like yun yung mga basehan natin pag kukuha tayo ng mentors eh. Like nakuha na ba nila yung gusto mong puntahan? Napuntahan na ba nila 'yan? And not only that they have the results, number two is pares ba kayo ng values? 'Di ba? Kasi pwedeng nakuha niya na yung resulta pero taliwas pala kayo ng values eh. Mm. Isa-sacrifice mo ba yung values mo to get the results? Dapat hindi, 'di ba? Oh, yes, correct. So yun bro yung mga ginawa ko nung una, no, para at least makasabay-sabay Mm. ma-overcome ng konti yung pagiging mahiyain and maka-build ng momentum no over time. Before we continue with this episode, gusto ko muna magpasalamat sa ating sponsor, and our sponsor is OKX. With OKX, pwede tayong mag-trade ng spot,
futures, and at the same time, we can earn passively by copy trading. So thank you so much, OKX, for sponsoring this episode. I love your quote, Brad, na pinost mo to eh. Sabi mo, the journey from I can't to I will often requires taking that first step outside your comfort zone. Yeah. Look, now, listening and hearing it from you, yung story mo from taking that lift of faith from being an engineer to sales to being a financial advisor, it take courage to leave yung 9 to 5 job na yun. Anong maa-advise mo for those people na yan, may gusto silang gawin or there's something na passionate sila and they want to take that lift of faith? Paano? Okay. Paano ka magli-lift of faith? Okay, siguro ito na lang, parang binibigay ko rin tong advice sa mga, 'di ba, usually nga ng mga advisors, they Tayo, would try this, 'di ba, part-time. Tapos yung iba, pagka nakita nila yung meaning nila dito, nakita nila yung purpose nila, tapos okay naman din yung income nila dito, they would try to go full-time. So siguro parang same lang naman din sa other fields, like you want to try out something, 'di ba? Tapos you want to jump into it and parang make it your full-time. Like probably sa trading, ganyan din, di ba? Part-time ka muna sa umpisa, tapos full-time, not sure, no? Parang feeling ko ganun din eh. Before ka mag-set ng timeline, set ka muna ng, ang cliche nito ulit, no? But set ka muna ng, kailangan clear muna sa'yo kung bakit. Okay. Yung Diba? purpose mo. Bakit? Oo, purpose mo, correct. Bakit gusto mong gawin yan? Or kunwari, kung gusto mo mag full-time na advisor, bakit? Like, bakit mo iiwan yung trabaho mo? Bakit ka mag full-time advisor? Diba? Dapat clear sa'yo yan eh. Kasi, pag nandun ka na, may mga times na mahihirapan ka. Hindi naman smooth sailing eh. Di ba? Hindi naman laging, alam mo yun, pataas ka lang lagi. Yes, Hindi eh. yes. May mga ano din eh. Di ba? Nagpo-pull back ka din. So, dapat, kunwari, mga ganong moments ka, medyo down ka, kailangan meron kang pinangahawakan nun. Bakit nga ulit? Bakit nga ulit ako nandito? Bakit ko nga pinapahirapan sarili ko sa sales? Yes. Yes. Kailangan may footing ka eh. No? Kailangan clear muna sa iyan. Pag clear sa iyan, yan, sige, punta tayo sa timeline, practical. Timeline ka. 'Di ba? Timeline ka. Kunwari, ako example, nag-part-time ako ngayon, advisor ngayon January. Nagustuhan ko, maganda yung income ko so far. Kakasimula ko lang. Gusto ko mag full-time by June, 6 months. So, gawin ko, yung 6 months na yan, preparation time yan for me. No? Prep time muna yan. So, prep time. So, dyan ako magtatanim-tanim. Kasi in sales sa amin, sa industry namin, hindi naman agad pag kinausap mo, kukuha agad sa iyo eh, 'di ba? We don't practice pressure selling, 'di ba? Or guilt tripping. So kung hindi pa talaga kaya, hindi pa talaga kailangan, hindi pa urgent or yun yan, hindi pa kaya. Edi ano muna, park mo muna 'yan. Kumbaga nagtanim ka muna, 'di ba? Ano ka muna, nagpa-plant ka muna, no? So tanim-tanim ka muna tapos prepare ka na rin ng emergency fund mo, 'di ba? Emergency fund. So bakit may emergency fund? Kasi once na mag full-time ka, like you mentioned kanina, Marky, hindi ka sure eh, 'di ba? Kahit sabi mo may mindset ka na hindi ka mawawalan ng kliyente, wala kang assurance eh. Wala kang assurance na ano siya, maging smooth sailing siya. So at least practical ka lang, meron ka emergency fund before you take that leap of faith, 'di ba? So ako recommend ko at least 6 months eh. At least 6 months. Meron na. So pagdating ng June, dapat na-master mo na yung craft mo or at least nag-grow ka, nagpo-progress ka, nag-improve yung skills mo para enough na yung knowledge and skills mo to do it full time. Tapos by that time, meron ka na ring emergency fund, let's say worth 6 months at least. Jump ka na. No? Jump ka na at that time. And then, yung next 6 months mo, so June to December, dapat yan, burn the ship ka na. 'Di ba? Ano yung sabihin, burn the ship ka na, nandun ka na sa isla. Wala ka ng choice kundi labanan mo na yung mga kalaban mo. Wala ka ng choice kundi manalo ka kasi wala ka ng bangka, hindi ka na pwedeng umatras. 'Di ba? So, dire-diretsoy mo na 'yan. Dire-diretsoy mo na. Parang ito kasi common din to bro sa amin eh. Kunwari nag full time, minsan naiisipan na alam mo bumalik-balik. Kasi nga nawahihirapan, tapos nawawalan ng kliyente. So parang naisip niya, sige babalik na lang ako. Pagka meron kang ganung thoughts kasi, parang ano eh, parang nagse-self-sabotage ka na kagad.
'Diba? Hindi ka nag-all in. Hmm. So, ang tip ko sa'yo, ibigyan mo yung sarili mo 6 months at least. Ito lang gagawin mo. 'Diba? So, pagdating sa dulo, i-assess mo, okay ba yung 6 months ko na to or hindi? Kung hindi, baka pwedeng, alam mo yun, balik ka ng corporate muna ulit. Baka hindi pa ready mag full-time. Hindi kung oo, at least nalaman mo na. Either way, Hmm. Hmm. nalaman mo. At least Either you way, tried. nalaman mo kung gagana ba siya sa'yo or hindi. Kaysa yung half-hearted ka lagi. Diba? Tatalon ako, pero half-hearted lang ako. So, nung tumalon ako, half-hearted lang ako. Hindi ako sure kung yun na ba yung kaya ko talagang ibigay. 'Di ba? Kasi hindi nga ako naka-all in eh. So ngayon, false yung ano ko. Pag nag-assess ako, false lang yung results. Kasi hindi naman ako nag-all in. Ang Ayan. ganda ng sinabi mo, Garrett. Kasi sobrang nare-relate ko siya sa trading kasi parang basically ganun yung ginawa kong step from being in a corporate din, from being a nurse sa OFW to full-time trading. Ganun din, nag-umpisa din ako from part-time lang, check lang muna. Okay, and then after that, I save, kumita, I find my consistency, and then burn the bridge. Natatawa ako sa burn the bridge, Brad. Kasi I legit burn the bridge. Kumbaga, sabi ko sa mga boss ko, ayoko na dahil ano tawag dito, ang baba na pa. Hindi, ang baba. Parang sabi ko, hindi na ako masaya tsaka ang baba na ng sinasahod ko para ganyan dito. Although kasi siguro dahil mas malaki na yung kinikita ko sa crypto nung time na yun. Pero yung time na ini-spend ko, hindi na kasi smart, Brad eh. Parang ang Correct. haba nung time na tinatrabaho ko for that amount. Kumpara sa Yeah. trading na kasama ko yung family ko, I have that freedom. Kaya parehas tayo eh. One of my value talaga is yung core value is freedom talaga. Kaya Yes. ginagawa ko rin to. Kaya gusto ko rin makatulong sa ibang mga trader or ibang tao na gusto mag-lift of faith from being corporate into trading. And then ganun ka din kasi alam ko you're managing teams of financial advisors and Mm-mm. some of them they started from corporate then as well. So we share the Yes. same value when it comes to that. But ang next na question ko is this. I know you're hanging out with Sir Randel, with Sir Jason Lo, with Sir Chinkitan. So yung mga kumbaga ano na no, mga legend na dito sa when it comes pag sa financial markets as well. So but ano yung mga lessons na naririnig mo sa kanila? Give us some insights. Bilang kami, wala kami sa ganong level. So, sharean mo naman kami, brad, ng mga lessons na nakukuha mo from them. Okay, sige. I don't want to sound preachy, no? Pero yung siguro yung common dyan sa tatlong yan is they're very, yung faith nila very high. Very high yung kanilang mga faith. Like, siguro nakatulong yan sila sa akin, lalo na si Kuya Randel, in strengthening my faith. No? And yun, I don't want to go too much into those details, no? But yun nga, very important sa kanila. And sa akin din, syempre, yung relationship namin kay Lord. So first and foremost, yun yung pinaka na-impart sa akin talaga nila. Sa totoo lang. No, they're very, very strong on that. In terms of, let's say, business-wise, ano bang, kasi marami silang experience ahead of us. 'Di ba? Minsan siguro ang sa mga na-pick up ko sa kanila is ano ba? Minsan you have to slow down din. Minsan you have to slow down. Like marami silang mga experience sa mga bata sila that they made very hasty decisions Mm. na siguro hindi na pag-isipan or hindi nila napag-pray at that time na maraming hindi magandang consequence. Alam mo yun, siguro medyo common yan. Siguro kung yung audience, I feel like yung audience mo siguro mga age group lang din natin or mga mas bata pa. Mm. Alam mo yun, minsan na-excite tayo masyado to execute. Mm. Mm. Hindi natin masyadong na-assess yung mga risk. Like nakita lang natin lahat ng benefits nila. Mm. And eventually, they will come to bite us in the butt. Eventually. Diba? Minsan nagmamadali tayo masyado. So, parang moving forward, ganun pa rin ako minsan. Minsan kasi ano okay, very very action oriented Like yung sa if you guys are familiar dun sa Gallup Strengths Finder. Medyo execution yung team ko dun. So madalas akong Mm. execute talaga ng execute. So minsan mali-mali pa rin yung minsan mali-mali yung decision. Parang sabi nga na feel ano di ba? Fail fast daw. 'Di ba? But minsan
like ngayon, na-apply ko na rin na kailangan minsan mas okay pa rin nagso-slow down. Siguro balance lang, no? Balance lang. Ayan. Yan siguro bro, yung sa mga na-pick up ko sa kanila. Kasi in terms naman of in terms of yung mga financial stuff, alam naman na natin lahat yan. I mean, siguro yung audience mo, they're very well versed na rin sa mga finance stuff. So ako doon sa kanila ko rin na natutunan yung mga ganyan, yung mga basics ng finance. Like you have to, you have to save as early as you can, as regular as you can. Diba? Mga ganyang concepts. Yeah. So faith and also be patient and ano yung sabi mo isa Financial principles. financial principles. Okay. Very no, kaya yun yung nabanggit ko kasi parang yun yung hindi common eh. Diba? Like, we have many gurus and coaches right now na parang they want everything fast. Diba? Yan yung common sa speed talaga eh. Speed, we want everything instant. So parang siguro para against the grain lang. Ayan, siguro minsan it's nice din to slow down. And nagustuhan Ken, Garrett, especially in a world where we move right now, parang lahat instant gratification, social media, sobrang baba na ng attention span ng tao. And actually, yun din yung reason ko, Brad, kung ba't ko ginawa tong podcast. Kasi for traders, kailangan mo talaga na kaya mong ma-maintain yung long attention span. Kasi hindi ka pwedeng saglit lang uupo sa chart eh. Kasi pag ganun, ang baba ng quality ng mga decision na magagawa mo. And I think it applies as well yung sinabi mo. Ang ganda nun. Okay, we touch on this. Leadership and also mentor. Sige, I'm gonna show you a picture here. Yan na. Oh, kita mo ba, Brad? Kuya Randel and you. Sino si Kuya Randel? Talaga? Sa Kuya buhay ni Randel Garrett. sa akin. Nakikikuya ako, no? Ang daming role ni Kuya Randel sa buhay ko. Siguro kwento ko lang din backstory, no? Paano kami nagkakita ni Kuya Randel. So ako, fanboy ako niya ni Kuya Randel eh. Isa yan talaga, as you mentioned, di ba? Isa yan sa mga parang household names in terms of the personal finance. Di ba? Even before pa ako mag-advisor, kilala ko na si Kuya Randel. Sa kanya ko na nalaman yung mga basics niya, yung mga yung steps to financial freedom and all that. So, nung nag-advisor ako, nag-build ako ng brand. Nag-build kami ng wife ko, yung Bright Millennial nga. So, nung medyo nagkakaroon na kami ng traction, we tried to partner with Kuya Randel. Sabi ko, Kuya Randel, we are from the Bright Millennial. No? Medyo may following na kami nun kasi. So, medyo may lakas na ng loob. Sabi ko, Sir pa yung tawag ko sa kanya. Sir Randel, we can partner with you. We can promote your upcoming event. Ano yun, yung Icon. Tapos ano lang siguro parang ex-deal lang for passes lang at that time. So pumayag naman si Kuya Randel. So we helped na promote the market, the event sa audience namin. So we attended. And then parang yun yung unang engagement namin nun. Then after that, nagkaroon na kami ng mga succeeding programs. But more importantly, as I mentioned nga kanina, no, malaking bagay yung involvement ni Kuya Randel in my life in terms of my faith kasi isa siya sa mga naging discipler ko. Ano pala, trivia. No? Before akong maging Christian, I was an agnostic. No? Agnostic ako nun. Siguro majority of my college life until ma-meet ko yung wife ko na syempre niligawan ko siya at that time. Evangeligo nga daw. So, syempre, sinasama-sama ako sa church. Tapos, so, nag-seek na rin ako. And marami rin naman ako mga naging leaders before si Kuya Randel. But si Kuya Randel, sinaga niya talaga ako eh. Sinaga niya ako to maintindihan ko yung faith. No? At ma-strengthen ko yung faith ko. So, siguro yung pinakamalaking impact ni Kuya Randel sa buhay ko. Mas nakilala ko si Lord. Mas na-strengthen niya yung faith ko. And parang mas naging stable ba yung journey ko kay Lord, no, with the Lord. Tapos, yan, marami ring inopen na door sa akin si Kuya Randel in terms of the business. Since sa personal finance, ano nga siya, landscape. So, marami ring inopen na doors yan sa akin. Siguro, kaya rin ako natutong mag-public speaking.
natuto rin ako paano humarap sa media, may mga ganyan. Kasi dinadala niya ako parang ano niya ako noon parang sidekick niya nga ako noon Tapos tapos ninong na rin namin sa kasal ngayon. So sabi ko maraming role si Kuya Rando sa buhay. Very very grateful no na naging part siya ng buhay namin ni Ann. Okay. Oh, sarap naman makahanap ng great mentor. Sana all, no? Sana all. Mm. Mm. Yung All right, bro. ano mo bro, mga student mo, very grateful yan sila. Ay, very blessed yan sila. Diba? Kasi they have you in their lives. Yan, naks. Thank you, Brad. Eto, Brad, medyo personal. What would be your best advice for your younger self? Ayan, Best advice for my younger. Kinalikot mo yung Facebook ko, Marky, Best advice for my younger self? Um, ano bang best advice natin for my buy Bitcoin? Buy Bitcoin. Buy Bitcoin. Imagine mo kung na-tsempohan natin yun nung ano pa lang yun, no? Piso-piso pa lang yung Bitcoin. Sarap. Pwede ba yun? Pwede bang sagot yan? Pero siguro, aside from that, no, aside from buying Bitcoin at that level, siguro ano ba? Ginawa ko naman siya. Siguro, maybe I can try to do it a little younger siguro. Parang explore things. Explore things. Explore things. Kasi, di ba, ang tagal ko nga dun parang feeling ko matagal na yun 3 years. Parang matagal na sa akin yan. Even before that kasi, naiisip ko naman na mag-explore ng mga bagay-bagay. Pero I was too paralyzed. Kasi nga, it was comfortable for me to stay in just one place. So eventually na-overcome ko naman na siya. But siguro kung meron man ako ma-advise sa self ko was, to move outside your comfort zone as early as you can. Kasi hindi naman talaga ako risk-taker person Parang eventually na lang, na unti-unti. Pero siguro kung ginawa ko yun a lot younger, siguro, I mean, happy naman ako. Happy naman ako sa nangyari sa buhay ko. But yun nga, that could, Lagi ko rin tinuturo sa mga student ko to, Brad, na parang your comfort zone is your income zone. Kapag yung comfort zone mo, nabubuhay ka dyan, masaya ka dyan, hindi ka nag-grow. Ganda nun, bro, Hindi Hiramin ka ko yun, nag-grow. Ayan. So, eto, Brad. Ay, thank you. I mean, at least may na-share ako sa'yo, Brad. Ito na lang last. So, syempre, okay. Oops. Yun, Message to Ann and, of course, for Gia. Ayan, message to Ann. Baka maiyak ako dito, bro, May video. Message to Ann. Siyempre, ang message ko to Ann is, siyempre, hindi ako perfect husband, no? But I strive to be better, no? Each day, no? Every time that I can. So that, siyempre, I can support her, I can support you in whatever it is na gusto mong gawin. Like ngayon, share ko lang, no? And so proud lang, sobrang proud ko lang kay Ann, sa wife ko, kasi ngayon, despite na, alam mo yun, ang dami nang nangyayari in our life, we have our own family, but she decided to still go dun sa kanyang pangarap na maging attorney, maging lawyer. Diba? So kahit na mahirap, syempre challenging pagsabay-sabayin, diba? And proud ako kasi napagsasabay-sabay niya, hindi naman niya napapabayaan yung responsibilities niya bilang wife and a mother. So sobrang proud lang ako sa kanya, sa iyo, Ann, kasi pinush mo Kumbaga, you are an inspiration to me, and sure ako maging inspiration din yan kay Gia in the future kasi yung nanay niya, 'di ba? Pinursue niya yung pangarap niya, 'di ba, sa buhay. So, sobrang proud lang ako sa iyo, and nandito lang ako to support you syempre in whatever it is that you would want to do. And gagawin natin ang best natin para ma-lead natin yung family natin, no, kung saan man dalhin ni Lord. And kay Gia naman, syempre si Gia, magpakabait ka, pakabait lang. Lumilikot na no? Alam mo naman yan, bro, dumaan ka dyan. So, pakabait ka lang. Pakabait ka lang, and yun, ano ka lang, obey ka lang kay mommy and kay daddy. Yan lang, bro. Yan. Any final message for our listener? And if
they want to know more about you, or is there anything na happening for you the next few months or anything you want to share to our audiences? Unang-unang maraming salamat, Kuya Smarky, for having me here. Hopefully, I added value sa mga listeners natin. And thank you guys for listening to us. Thank you for listening to me. Kung medyo may nonsense ako nasabi, sorry. Pero I just wanted to add value to you. Sana may mga makarelate dyan. No? Kung may mga gusto mag-take ng risk, mag-leap. No? Siguro final message ko na lang sa inyo. And siguro yun naman yung parang central message nung episode natin for tonight is that ano naman parang para sa akin, it's never too late to shift careers. Like if you really want to do something, you feel like that's your calling, you feel like that's your purpose in life, then go ahead and do it kahit walang kinalaman yan sa background mo, kahit walang kinalaman yan sa ginagawa mo. Kung feeling mo yun yung gusto mo, syempre with proper with proper planning and execution and support with the people around you. 'Di ba? Just go for it. 'Di ba? Just go for it. Basta alam mo yung pasikot-sikot, alam mo rin yung mga risk involved. Don't mind kung ano yung mga sasabihin ng mga tao, yung mga against sa'yo. Siguro i-take mo lang din kung ano naman, kung constructive naman ba. Diba? Like kung may sense naman, maybe take it into consideration. Pero kung mga bashers lang yan, ano mo na lang yan, shut down mo na lang yung mga bashers na yan. Hindi naman sila papakain sa iyo. Yes. So, push mo lang kung ano yung gagawin mo, no? And syempre pag-pray din natin kay Lord, no? Kung ano yung path talaga na tatahakin natin. And yun, find a mentor. Like again, si Kuya Smarky, para sa mga traders natin dito. I'm sure you are in good hands. No, I personally know ito si Marky and alam ko na yung wellness din ng group niya yung talaga namang inaalagaan niya. And if you want to hear more from me, hindi ako masyadong active sa social ngayon but sana this year, no? Na-inspire ako kay Marky, grabe gumawa ng content to, but sana this year mas maging consistent kasi medyo nakaka-adjust na rin with the parenting life. So medyo okay na, medyo stable na. Probably we can create more content. You can follow me at The Bright Millennial. Yun lang muna for now. Probably I'll be more active din in TikTok, makapaggawa ng videos. Sana. No, sinabi ko lang dito para accountable ako. Yes. Oh yeah, Brad. And actually meron din akong Facebook page na ako mismo, Garrett Maralit, pero hindi rin siya ganun ka-active. But hopefully this year, I could create more content to add more value to people. Yun lang, maraming salamat. Yun, okay. So thank you so much. So please follow Garrett. Alam ko naman yung iba sa inyo, alam nyo na, pina-follow nyo na rin si Garrett. So for me, that's it. Keep inspiring, put your dreams to action, one trade at a time. Bye-bye.